Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Tatlong panata tungo sa pagkakaisa, Unity in the Body of Christ, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Colossians chapter 3 verse 15. Sabi po ay, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful." Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadaling ma-divide sa opinion, sa paniniwala, minsan pa nga pati sa simbahan mismo. Pero pinapaalalahan tayo ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 15 na tayo ay tinawag bilang isang katawan ni Kristo, hindi para maghiwalay-walay, kundi para mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang unity sa body of Christ ay hindi ibig sabihin na pare-pareho tayong lahat. Iba-iba tayo ng background, personality, at paraan ng pagsamba. Pero iisa lang ang ulo ng katawan natin. At yun ang Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pagkakaisa ay harmony, hindi uniformity. Nakaugat ito sa pag-ibig, kababaang loob, at paglilingkod. At ang first is, Christians reflect the community of the Trinity. Kung titingnan natin, ang Diyos mismo ay isang perfect example ng pagkakaisa. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa sa layunin at pag-ibig. Kung ganoon, bilang mga anak ng Diyos, tinawag din tayong ipakita ang ganitong uri ng pagkakaisa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung paano nagmahal at nagtutulungan ang bawat persona ng Trinity, ganoon din tayo dapat. Walang mataas, walang mababa, lahat pantay sa pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, Christians promote unity within the body of Christ. Minsan, madali tayong matukso na mag-focus sa pagkakaiba natin, sa simbahan, sa doktrina, o sa opinion. Pero tandaan natin, kung si Kristo ang ating sentro, wala dapat division. Dapat tayo mismo ang instrument of peace. Tayo ang nagbubuklod, hindi nagkahati. Kaya sa susunod na makaramdam tayo ng conflict, tanungin natin ang sarili natin, nagdadala ba ako ng pagkakaisa o ng pagkakawatak-watak? Kasi sa bawat desisyon, may choice tayo, to unite or to divide. Panguli, Christians strive to be peacemakers on a mission. Hindi sapat na tahimik lang tayo. Tinatawag tayong gumawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan katulad ni Kristo. Dapat tayo mismo ang lumapit, magpatawad at magmahal kahit mahirap. Dahil ang totoong tagusunod ng Panginoon ay hindi lang nagmamahal sa madaling mahalin, kundi sa lahat. Sa ganitong paraan, nakikita ng mundo kung sino ang tunay na nasa katawan ni Kristo. Yun lamang po.